Sa unang pagkakataon na dumating si Nguyen sa isang marangyang bar para iligtas ang kanyang amo, sa kasamaang palad, nawalan siya ng balanse at nahulog sa bisig ni Fee nang makita siyang nagkakamali sa pagpasok sa lalaking banyo. Nagulat siya at tinanong kung bakit siya pumasok doon. Si Nguyen ay nahihiya, mabilis na tumayo at nagtaka kung may ginawa ba talaga siya kay The Kent. Hindi niya maiwasang mag-isip ng malalim. Ngunit kalmado siyang pinakalma ni Fee na hindi siya dapat mag-alala dahil tiyak na mabubuhay si The Kent. Lumalabas, bago ito, inutusan si Nguyen na pumunta sa bar para sunduin si T. Ngunit hindi niya inaasahan na pagdating niya ay binulabog siya ni D. Ito ay agad na nagpabago sa ekspresyon ni T at tinuruan niya ang lalaking iyon ng leksyon sa harap ng lahat. Pagkatapos, hinila niya ito sa lalaking banyo kung saan walang kihis camera para bugbugin. Sino ang mag-aakala na pagdating pa lang nila, nawalan na ng malay si Dakin? Sa puntong ito, napansin ni T na may problema ang inumin, kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang kaibigan upang tingnan ang key footage. Sa parehong oras, si Nguyen na nag-aalala para sa kanya, ay handang pumasok at pigilan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog siya sa bisig ni T at agad siyang tumayo sa kahihiyan. Nang kumalma siya, kinuha niya ang pulang bote ng alak sa likuran niya at binuhos ito kay Ki at sinabihan siyang magpanggap na lasing upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang gulo. Nang makauwi sila, nalasing si Tiri at gumapang patungo sa kanyang kwarto. Dahil sa takot na baka makatulog ang kanyang amo, nagpa siya si Nguyen na manatili upang gisingin si Ti kinabukasan. Kasabay nito, tinawagan ni si Chu na nagpapaalam sa kanya na nabigo ang plano. Lumalabas, nilagyan ni ng gamot ang alak ni Ti para pabagsakin siya bago ang pulong ng mga shareholder. Ngunit hindi inaasahan na si Tienho ang uminom ng alak na iyon. Pagkatapos marinig ito, agad na inutusan ni Chu si na harapin si Nguyen at patuloy na sundan si Ti. Sa katunayan, lahat ay nasa kontrol ni Ti. Matagal na niyang alam na may ginagawang kalokohan ang kanyang malapit na katulong. Nang tiningnan niya ang key footage at nakita si Nguyen na nag-aalala para sa kanya, hindi niya maiwasang ngumiti ng may pagmamahal. Tahimik siyang bumaba, tiningnan si Nguyen na natutulog ng mahimbing at ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Marahil ang sandaling ito lamang ang makapagbibigay ng kaligayahan sa laging maingat na si. Nang makita niya ang school isi ni Nguyen sa kanyang kamay, napagtanto niyang gusto niya ito. Kinabukasan, tiningnan ni Nguyen ang orasan para gisingin si Ti at pagkatapos ay umakyat para gisingin siya. Dahil wala siyang narinig na galaw, idinikit niya ang kanyang sarili sa pinto upang makinig ng palihim. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Ti ang pinto na naging dahilan upang mahulog siya sa kanyang bisig. Bagamat gusto niya ito, nagkunwari pa rin si Ti na inaantok. Nang oras na para pumasok sa trabaho, natatakot si Nguyen na baka masira niya ang kotse ng kanyang amo, kaya inanyayahan niya si Ti na sumakay sa kanyang kotse. Nang makarating sila sa kumpanya, pagod siyang naglakad papasok. Nang makita niya ang isang babaeng empleyado, lumapit siya para bumati at makipag-usap. Mabilis siyang pinutol ni Nguyen na hindi nakalimutang sabihan ang kanyang kasamahan na lumayo sa matandang lalaking iyon. Habang nagtatrabaho, hindi mapigilan ni Ti na hawakan ang kanyang telepono upang tingnan ang kanyang maliit na katulong. Dahil alam niyang sirang ang air conditioner sa kumpanya, upang makaupo si Nguyen sa kanyang opisina at ma-enjoy ang air conditioner, sinadya niyang pigilan ito upang basahin ang kontrata para sa kanya. Nang makita niyang nakasuot siya ng mataas na takong, pinaalalahanan niya pa itong umupo habang nagbabasa upang hindi siya magsawa sa kanyang liwanag. Habang pinapanood si Nguyen na abala, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumangon sa loob ni Ti. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang pambatang isip ay nakita na ni Nguyen Pagkatapos, nang malaman niyang magpaparada na ito, agad na naghanap ng paraan si Ti upang pigilan siya. Nagdahilan siya at hiniling sa kanyang ihatid siya sa bahay, kahit na sinabi niya na hindi sila pareho ng daan. Naniniwala siyang kung hindi sila pareho ng daan, maaari siyang dumaan sa daan nito. Sa huli, walang magawa si Nguyen kundi pumayat. Sa daan, natuklasan ni Ti na sira ang preno ng kanyang kotse. Agad niyang pinayuhan siyang maging kalmado at sinabi sa kanyang maghanap ng liblib na daan para dumaan. Para pigilan ang kotse, mabilis siyang nagmaneho patungo sa isang harang at mahigpit na niyakap si Nguyen para protektahan siya. Pagkatapos, dinala niya ito sa ospital at humingi ng tulong kay Dr. Detinam. Nang makita niyang ligtas si Nguyen nakahinga siya ng maluwag. Matapos ihatid si Nguyen sa bahay, naniniwala siyang ang insidente sa bar ay ginawa ni Chu, pati na ang problema sa kanyang kotse. Naniniwala si Nam na hindi maglalakas loob si Chu na patayin si Ti bago ang pulong ng mga shareholder dahil hawak niya ang testamento ng kanyang ama. Kung mangyari ang masama kay Ti, ang 54% ng shares ay idodonate, kaya naisipan niyang saktan si Nguyen na pagtanto ni Ti na hawak ni Chu ang kanyang kahinaan. Kaya nagsimula siyang mag-alala na mapanganib para kay Nguyen na manatili sa kanyang tabi. Para protektahan ang taong mahal niya, nagpasya siyang tanggalin siya sa trabaho. Kinabukasan, nang makita niya ang mensahe ng pagpapatalsik, naguluhan siya at galit na pumunta sa kumpanya para tanungin ang dahilan. Ngunit malamig niyang sinagot na muntik na siyang mamatay dahil sa kanya noon.
Nag-alok siya ng kabayaran, hiniling sa kanyang umalis kaagad, at sinabi pa na pumayag siyang maging katulong niya para sa pera. Akala ni Nguyen isa lang siyang taong hindi gumagawa ng matino, ngunit hindi siya masama sa loob. Ngunit ang kanyang mga ginawa ngayon ay nagpalalim ng galit sa kanya hanggang sa kaibuturan, ayaw na niyang magsalita pa, kaya galit siyang umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, nawalan siya ng malay dahil sa hypoglycemia. Agad siyang dinala ni T.V. sa ospital, at inutusan ang kanyang matalik na kaibigan na alagaan siya, dahil sa ospital lang niya naramdaman na ligtas siya. Sa makatuwid, walang nagawa si Dr. Vietnam kundi bigyan siya ng peking medical record. Nang makita niya ang salitang cancer sa medical record, gumuho ang kanyang mundo. Ipinaliwanag ni Vietnam na resulta iyon ng ibang tao, ngunit naisip niya na pinapaamo lang siya nito. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang estranghero na nagpapaalala sa kanyang huwag na huwag pumunta sa hotel upang hanapin si T.E. kung hindi ay nasa panganib siya. Gayunpaman, wala nang pakialam si Nguyen dahil wala na siyang pera para magpagamot sa kanyang malubhang sakit. Samantala, pumunta si T.E. upang makipagkita kay F. Chu at nag-alok na bumili ng isang supercar. Ngunit ang accountant sa ilalim ni Chu ay hindi aprobahan ang paggastos, kaya nangako si F. Chu na dadalhin ang kotse sa kanya sa susunod na araw. Nagtaka si T.E., ang kumpanya ay iniwan sa kanya ng kanyang ama, hindi ba't sa kanya ang pera? Tiniyak ni Chu Duy na pagkatapos ng pulong ng mga shareholder, kapag sinakop na ni T.E. ang kumpanya, wala nang sinuman ang maglalakas loob na pigilan siya sa paggastos ng pera. Ngunit natatakot si T.E. na baka malapit na siyang mamatay, kaya ikinuwento niya na muntik na siyang maaksidente sa kanyang assistant driver, kaya tinanggal na niya ito. Nang marinig ito, nagtaka si Chu Duy kung totoong tanga ba si T.E. o nagpapanggap lang siya. Naisip ng kanyang katulong na si E. ay nasa tabi niya sa loob ng 11 taon at hindi pa rin niya ito natuklasan. Ngunit nagdududa pa rin si Chu Duy nang makita niyang binigyan ni T.E. si Nguyen ay ng malaking halaga ng pera. Nang gabing iyon, patuloy na nagpakasasa sa kasiyahan si T.E. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Nguyen at hiniling na ibalik ang kanyang kabayaran sa pagpapatalsik. Upang protektahan ang babaeng mahal niya, walang awa siyang itinulak ni T.E. sa swimming pool at ininsulto siya sa harap ng lahat. Nang ipinaliwanag niya na mayroon siyang pancreatic cancer at nangangailangan ng pera, hiniling niya na bayaran siya ng kanyang sweldo. Ngunit, tinanggihan siya ni T.E. na hindi pinaniwalaan ang kanyang mga salita. Sa katunayan, pinilit pa niya itong uminom ng alak sa harap ng lahat. Kaya, nag-atubili siyang sumunod. Ang kanyang walang ingat na pagkilos ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging malambot dahil naisip niya na sa ganitong paraan lamang niya siya mapoprotektahan. Naalala niya noong nag-hire siya ng assistant, agad niyang nakilala si Nguyen A. Lumalabas, noong nawawalan na siya ng pag-asa at iniwan ang lahat, siya ang kumatok sa kanyang pinto at hiniling sa kanyang huwag umalis. Pinangako niya sa kanyang manonood sila ng meteor shower sa susunod na linggo. Nagpanggap si T.E. na pinili siya, ngunit sa katunayan, matagal na siyang naghihintay na makita muli ang munting babae mula noon. Inubos ni Nguyen A. ang isang bote ng alak, ngunit sinabi ni T.E. na wala siyang pera. Galit siyang sinampal at inamit na ang pagiging katulong niya ang pinakanagsisisi niyang ginawa. Ang kanyang degree ay ginamit lang para magsalin ng comics at mag-flirt para sa kanya. Akala niya, kahit medyo bulagsak siya, hindi naman siya ganoon kasama, hindi tulad ng mga taong ipinanganak na may gintong kutsara at hinahamak ang iba. Kung babalik ang oras, sana ay hindi na sila magkita. Habang nakikita niyang unti-unting nawawala ang kanyang desperadong anino, nadurog ang kanyang puso. Ngunit dahil sa pag-ibig, ito lamang ang paraan na magagamit niya upang protektahan siya. Pagkatapos, nagkunwari siyang masaya at naghanap ng dahilan na subukan ang bagong supercar para makaalis. Ang bawat galaw ni T.E. ay iniulat ni Xat kay Chu Duy. Hiniling niya kay X.E. na sundan si T.E. upang malaman kung bibisita ba siya kay Nguyen A. Sa sandaling ito, tinawagan niya si D.E. upang maghanda ng gingertia para sa kanya. Dahil sa takot na baka mapansin ni Chu Duy si Nguyen A. pagkatapos ng insidente, nagpa siyang ipaalam na sa kanya ang lahat. Nang makita niyang sinusundan siya ni Elfie, agad siyang huminto at handa siyang bugbugin ito. Sa sandaling iyon, tumawag si Chu Duy at agad siyang tinanong ni T.E. kung bakit siya interesado sa kanilang relasyon ni Nguyen A. Agad na nagbago ang mukha ni Chu Duy at pinaalalahanan niya si T.E. na pagkatapos ng pulong ng mga shareholder, mawawala na ang testamento ng kanyang ama. Ibinunyag din niya na hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ama. Dahil dito, agad na kinabahan si T.E. Inimbitahan din siya ni Chu Duy na pumunta sa German Forest Club. Pagkatapos, tinawag niya si T.S. Ba para ihanda ang kontrata sa paglilipat ng shares na tiyak na magpapabago kay T.E. na sundin ang kanyang mga utos. Samantala, tumawag ang lumang telepono at pinaalalahanan si Nguyen A. na hindi siya may sakit. Para maniwala siya, ibinunyag din niya ang resulta ng lottery noong gabing iyon at nang sasabihin na niya ang tungkol sa German Forest Club na ubusan ng baterya ang kanyang telepono. Sa sandaling iyon, pumasok si D.E. at pinaalalahanan siyang magpatanggal ng wisdom teeth. Nagtaka si Nguyen A. kung bakit hindi muna nila gagamutin ang cancer, at dahil hindi niya maaaring ibunyag ang sikreto, pinalampas lang niya ang tanong at umalis. Nagbabala siya na kung hindi niya sasabihin ang totoo, ibubunyag niya ang kanyang kawalan ng propesyonal na etika.
Walang magawa si DC Nam kundi ibunyag ang katotohanan at ipinaliwanag niya na pinananatili niya siya sa ospital para sa kanyang sariling kabutihan. Pagkatapos, pinabasa niya sa kanya ang mensahe kung saan inutusan siya ni Tiyi na alagaan si Nguyen-e. Bagamat hindi niya alam kung bakit siya pinananatili ni Tiyi, hiniling pa rin ni Nguyen-e na ma-discharge. Walang magawa si DC Nam kundi magpadala ng mensahe kay Tiyi. Samantala, umuwi si Nguyen-e at pumunta sa tindahan ni Auntie Thi upang kumain ng wonton. Nang makita niya ang Tiyi na nag-aanunsyo ng resulta ng lottery, tumakbo siya upang bumili ng tiket na may parehong numero na sinabi sa kanya ng taong kausap niya sa telepono. Kasabay nito, dumating din si Tilly upang makipagkita kay Chudway ng mag-isa ayon sa napagkasunduan. Hindi inaasahan, pinilit siya ni T.F.S.B. na pumirma sa kasunduan sa paglilipat ng shares upang mailigtas ang kanyang buhay. Samantala, tiningnan ni Nguyen-e ang resulta ng loto at tuwang-tuwa siyang napanalunan niya ang grand prize. Ngunit pagkatapos, bigla niyang napagtanto na ang sinabi ng lalaking iyon ay totoo. Nang maalala niya na nabanggit niya ang German Forest Club, napagtanto niya na nasa panganib si T.E. Nag-aalala, agad siyang nagmaneho ng electric bike patungo sa German Forest Club at nakita si T.E. na hawak ng isang grupo ng mga thugs. Walang pakialam sa kanyang sariling kaligtasan, sumugod siya upang iligtas si T.E. Ngunit bago pa sila makalayo, naabutan na sila ng mga bodyguard. Sa harap ng mga kalaban, agad na lumaban si T.E. upang protektahan si Nguyen-e. Sa sandaling iyon, ang mga espiya ni T.E. ay dumating sa tamang oras at hinila niya si Nguyen-e at tumakbo. Nang makita ang isang kotse malapit doon, sinabihan niya si Nguyen-e na umakyat at tumakas silang dalawa. Pagkatapos nilang magmaneho ng ilang sandali, hinarang sila ni T.S.B. at lumabas na siya ang taong inilagay ni T.E. upang subaybayan si Chudway. Sa kabilang banda, si D.K. Nam ay inutusan ni T.E. na sunduin si Nguyen-e. Pag-uwi niya, hindi na nagpanggap si T.E. at kusang loob na inamin ang lahat. Si Chudway ay laging nagbabantay na parang isang gutom na tigre upang agawin ang mga shares. Sa makatuwid, bago niya opisyal na matanggap ang mga shares, kailangan niyang magpanggap na isang playboy upang mawala ang pag-ingat nito. Sino ang mag-aakala na targetin niya si Nguyen-e? Sa sandaling ito, napagtanto niya na sinadya niyang tanggalin siya sa trabaho upang hindi siya madamay. Ngunit nagtaka siya kung bakit, nang nasira ang kotse, ginawa niya ang laban sa kanyang likas na ugali at nagmaneho ng direkta sa bakod. Base sa palabas na Ikong Ehi, hinuha ni Nguyen-e na ginamit siya ni Tilly upang dayain si Chudway. Mabilis na nagpaliwanag si Tilly, ngunit hindi siya pinansin ni Nguyen-e dahil nagtaka pa rin siya kung bakit siya pumunta sa pulong sa gabing iyon kahit alam niyang gagawa ng kalokohan si Chudway. Ipinaliwanag ni Tilly na kung hindi siya pumunta, natatakot siyang saktan niya ang pinakamahalagang tao sa kanya. Ngunit mali ang pagkaintindi ni Nguyen-e, naisip niya na si D.A. Nam ang mahalagang taong iyon. Naglakas loob si Tilly at inamin ang kanyang damdamin para sa kanya, na ginawa niya ang lahat para sa kanya. Gayunpaman, ipinahayag ni Yuan Xia na hindi niya hahayaang malinlang siya sa pamamaraang iyon. Ipinagmalaki niyang nanalo siya sa loto, ngunit para iligtas siyang, napunit ang tiket. Naalala ni Ziki ang mensaheng huwag siyang sumuko na ipinadala ni Yuan Xia sa kanya, at ito ang nagligtas sa kanya. Ang mangkok ng pansit at ang maliit na figura niya ang nag-alis sa kanya sa ulap at tinanggap ang sikat ng araw. Ipinahayag ni Ziki na babayaran niya ang tiket sa loto para kay Yuan Xia, ngunit walang pera, mayroon na lang siyang isang bunto ng salapi. Nangako siya na babayaran niya siya pagkatapos ng pagpupulong ng mga shareholder bukas. Pagkatapos, hiniling niya na tulungan siya sa isang malaking proyekto. Maaga sa umaga, nagbihis si Yuan Xia at sumama siya kay Ziki sa kumpanya para dumalo sa pulong ng mga shareholder. Sa puntong ito, tiwala si Zhuwei na madali niyang mapapabagsak si Ziki. Hindi niya inaasahan na si Ziki ay handang-handa na at direkta niyang isinapubliko ang video ng kanyang paglustay ng pondo sa pulong ng mga shareholder. Pagkakita sa video, tuluyang natigilan si Zhuwei. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ziki at ibinunyag ang lahat ng mga balak ni Zhuwei sa harap ng lahat. Ibinunyag niya na si Chen Ba at ang ibang mga shareholder ay sumusunod lang sa huling habilin ng kanyang ama at tinulungan siyang linisin ang panloob na organisasyon. Nakakolekta na rin siya ng sapat na ebidensya ng paglustay ni Zhuwei ng pondo at pag-agaw sa mga ari-arian ng kumpanya. Pagkatapos, hinirang ni Ziki si Yuaning bilang pinuno ng promosyon at si Yuan Xia ay ginawang direktor ng public relations. Nagalit si Zhuwei nang makita ito at sinabi ni Ziki na matagal na niyang natuklasan na ang huling tawag bago ang aksidente ng kanyang ama ay galing mismo kay Zhuwei. Sa galit, nagbanta si Zhuwei na isang araw ay kukunin niya ang lahat kay Ziki. Sa harap ng kanyang pagbabanta, hindi na tinag si Ziki at agad siyang tumawag ng mga gwardya. Ang lahat ng bagay ay sa wakas ay pansamantalang natapos. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Ziki na may itinatago si Zhuwei. Agad na kinantsaw siya ni Xingnan na huwag mag-alala at dapat siyang mag-alala sa taong nasa tabi niya at kahit pa nag-alok siyang turuan si Ziki kung paano paibigin si Yuan Xia. Sinabi niyang ang unang hakbang ay ang paglalabas ng nararamdaman habang lasing at gamitin ang emosyonal na pandilin lang para makuha ang awa ni Yuan Xia. Sa ganitong paraan, kapag narinig niya ito, siya ay malulungkot at magiging emosyonal.
Ang pinakamahalagang hakbang ay ang lumikha ng pagkakataon na tumingin sa isa't isa ng may pagmamahal at lakas loob na ipahayag ang kanyang damdamin. Ang mga salitang ito ay hindi masyadong lohikal, ngunit nagawa rin itong mapagtanto ni Ziki na hindi niya na pwedeng patuloy na magdesisyon para kay Yuanxia. Naniniwala siyang siguradong maaalala siya ni Yuanxia. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang assistant na nag-ulat na si Zhu Wei ay dinukot habang papunta sa istasyon ng pulisya. Kaya, may mastermind pa rin sa likod ng lahat. Agad niyang inutusan si Yuaning na imbestigahan ang puwersa sa likod, habang siya naman ay pumunta kay Yuanxia para hingin ang opinyon niya. Hindi niya inaasahan na matigas na magbibitiw si Yuanxia. Sinabi niyang ang pag-promote sa kanya bilang manager ng Public Relations Department, kahit paggaling sa kabutihan, pagbabayad pinsala, o ang hindi makatuwirang pagtanggal sa kanya dati para sa proteksyon, ay hindi niya matatanggap. Nang marinig iyon, hindi na siya pinilit ni Ziki, at nagsorry siya kay Yuanxia para sa kanyang mga nakaraang pag-ugali. Nagkasundo ang dalawa na kalimutan na ang lahat ng mga nakaraang samaan ng loob. Bago siya umalis, pinaalalahanan niya na nakatakas si Zhu Wei at kailangan siyang mag-ingat. Pagka-uwi niya, narinig ni Yuanxia na nanganak na ang manugang na babae ni Tita Sun. Pagkatapos noon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang estranghero. Ibinigay ng lalaki ang tawag kay Tita Sun na sinabihan siyang bumisita sa kanyang isang taong gulang na pamangkin. Ang totoo, ang lalaki ay si Ziki mula sa taong 2025 at ang telepono sa kanyang kamay ay ang aparato na nagkokonekta sa dalawang mundo, ngunit sa bawat araw, isang tawag lang ang pwedeng gawin. Itinago niya ang kanyang pangalan at sinabi lang niya kay Yuanxia na hindi siya dapat magbitiw sa at hindi siya dapat lumayo kay Ziki kung hindi ay mapanganib siya. Bago pa man makapagtanong si Yuanxia, otomatikong naputol ang tawag sa pagitan ng dalawang mundo. Nang tumawag siya ulit, nakatanggap siya ng abiso na wala ang numero na nagdulot kay Yuanxia ng pagdududa. Ngunit kinabukasan, nagpa siya pa rin siyang sundin ang payo ng lalaki at kusang loob na sumama kay Ziki para lumahok sa isang panayam na ikinatuwa ni Ziki. Sinunod din niya ang payo niya at binago niya ang kanyang dating imahe ng isang mayaman na bata na ginamit niya para baguhin ang pananaw ng publiko tungkol sa kumpanya. Pagkatapos noon, iniulat ng press na si Ziki ay opisyal na naging presidente ng EV Group at sinabi niyang tututukan niya ang pananaliksik at pagpapaunlad ng teknolohiya ng quantum communication na lalampas sa limitasyon ng oras at espasyo. Para lumikha ng isang simple at mapagkumbabang imahe, dinala rin ni Ziki si Yuanxia para tingnan ang mga halaman at isda. Pagkatapos, sinabi niyang tingnan niya ang ibon na ito at kung may naaalala siya. Nakita ni Yuanxia na kapareho ito ng romantikong kaluluwa ng kanyang boss, kaya pinagawa niya ito sa kanya na mag-pose kasama ng ibon para sa isang litrato at kumuha pa ng higit pang mga materyales. Pagkatapos, humingi ng pahintulot si Yuanxia na umuwi ng maaga. Lihim siyang sinundan ni Ziki at nagtataka siya kung bakit hindi naalala ni Yuanxia ang loro noong bata pa siya. Inisip ni Xingnan na lahat ng loro sa mundo ay magkamukha. Sa sandaling iyon, nakita ni Ziki si Yuanxia na nakikipagkita sa isang lalaki na siyang kanyang blind date at empleyado rin ng Ipinahayag niya na may minamahal siya na isang babae, ngunit hindi sumasang-ayon ang kanyang mga magulang, kaya pumunta siya para makipag-blind date para hilingin kay Yuanxia na magpanggap na magkasintahan sila. Nang makita ito, agad na nilait ni Ziki ang kanyang karibal. Pinayuhan siya ni Xingnan na maging tapat sa kanyang tunay na pagkatao at huwag na siyang maging pasibo at tumalo na lang. Sinadya ni Ziki na dumaan sa mesa ni Yuanxia para makuha ang atensyon niya. Hindi niya inaasahan na magte-text siya sa kanya at paalalahanan siyang magsuot ng salamin para maiwasan na maging istorbo sa Public Relations Department. Sa sandaling ito, naimbestigahan na ni Xingnan ang pagkakakilanlan ng taong naninira kay Ziki. Nagpa siya si Ziki na maghanap ng paraan para baguhin ang pananaw sa kanya ni Yuanxia. Sa gabing iyon, pagka-uwi niya, tiningnan ni Ziki ang name tag ni Yuanxia. Naalala niya noong humingi siya ng tulong sa kanya dahil binubuli siya. Matapos makatakas sa mga goons, ipinakilala niya ang sarili bilang ang kapitbahay sa ibaba. Pagkatapos niyang malaman na siya ay anak ni Tio Heng, tinawag niya siyang kuya. Bumalik sa kasalukuyan, tulala si Ziki at lihim siyang nagtanong sa kanyang sarili kung talagang nakalimutan na niya siya. Sa magkatulad na hinaharap, biglang nagkaroon si Ziki ng alaala ng Ziki ng 2024. Masaya siya dahil sa wakas ay pwede nang magbago ang kasaysayan. Samantala, nabasa ni Ziki ng 2024 ang balita tungkol sa kanyang magarbong pamumuhay sa nakaraan. Inisip ni Yuanxia na may gustong manira sa kanya. Pinayuhan niya na makipagkita sa dalawang babae na nabanggit sa balita. Bago dumating si Yuanxia, sinabihan niya si Sisi at kanyang tiyahin na linawin na wala siyang malaswang relasyon sa kanila. Hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon, dumating si Silin para makipagkita kay Ziki matapos ang 2 taon sa ibang bansa. Naghagis siya ng pera para paalisin sina Sisi at ang kanyang tiyahin. Pinayuhan ni Ziki si Silin na huwag mag-aksaya ng oras sa kanya. Gayunpaman, pinatunayan niya si Ziki, agad siyang tumanggi at ipinagyabang na mayroon na siyang kasintahan. Ngunit hindi naniwala si Silin, hindi niya inaasahan na sa susunod na segundo, biglang lumitaw si Yuanxia. Na nagpaliwanag na nahuli siya dahil sa trapiko, at sa parehong pagkakataon ay ipinahiwatig niya na mayroong isang estranghero doon.
Pagkakaintindi kay Yuan Xia, nakipagtulungan si Ziki sa kanya sa pag-arte. Bagamat sinubukan nilang dalawa na ipakita ang kanilang pagmamahal, hindi pa rin naniwala si Celine at pinuna pa na ang aktres na nahanap ni Ziki ay hindi sapat na disente na hindi man lang makabili ng disenteng pares ng sapatos. Hindi niya inaasahan na si Yuan Xia ay matalinong sinagot ito at sinabi niya na siya ay medyo mapamahiin at ang pagbibigay ng sapatos ay nangangahulugan na ibibigay ang taong nagsuot nito na hindi maswerte. Ipinakilala ni Ziki si Yuan Xia bilang kanyang assistant. Natatakot sila sa mga chismis kaya hindi pa nila isinasa publiko ang kanilang relasyon sa kumpanya. Nang marinig niya ang imbitasyon ni Celine sa kanyang party, agad na pumayag si Ziki. Pagkaalis nila, ipinaliwanag ni Yuan Xia na sa simula, inanyayahan niya ang isang aktres na gumanap bilang kasintahan ni Ziki. Ngunit bigla siyang naging abala, kaya kinailangan ni Yuan Xia na pumalit. Pagkatapos niyang malaman na si Celine ay isang sikat na violinist, at ang kanyang ama ay isang investment fund manager, pinayuhan siya ni Yuan Xia na makipag-date sa kanya para itama ang mga chismis. Hindi pumayag si Ziki at pinaalalahanan pa niya si Yuan Xia na kailangan niyang panagutan ang pagtanggap sa kanyang asawa bilang kanyang kasintahan. Bukod pa rito, gusto niyang dumalo sa party dahil tinatarget niya ang investment fund ng ama ni Celine. Pagkatapos, dinala niya si Yuan Xia para magsukat ng damit para maghanda sa nalalapit na party. Maraming damit ang sinukat niya, ngunit hindi nagustuhan ni Ziki ang alinman sa mga ito. Nang lumitaw siya sa bagong damit, ganap siyang nabago. Ang mahabang puting damit ay lalong nagpatingkad sa maningning na kagandahan ni Yuan Xia at natulala si Ziki. Nagbalik loob lang siya nang paalalahanan siya ni Yuan Xia at agad siyang nagbayad. Nang malaman niya ang halagang babayaran, matigas na ipinilit ni Yuan Xia na magpalit na lang ng tindahan dahil ang halagang ito ay lampas sa kanyang budget. Ngunit walang pakialam si Ziki at agad siyang lumapit at sinubukang alisin ang mga diamante sa damit na ikinagulat ni Yuan Xia at napaatras siya. Ang malapit na pakikipag-ugnayan na ito ay nagparamdam kay Yuan Xia ng pagmamahal. Pinuri ni Ziki na ang damit at ang mataas na takong ay nababagay sa kanya. Gayunpaman, nang marinig niya ang mataas na takong, naalala ni Ziki na sinabi ni Yuan Xia na ang pagbibigay ng sapatos ay nangangahulugan na ibibigay ang taong nagsuot nito. Ayaw niyang lumayo sa kanya si Yuan Xia, kaya ginamit niyang dahilan na lumampas ito sa budget, at iginigit niyang ibalik ang mataas na takong para maisuot ni Yuan Xia ang kanyang dating puting sneakers. Malumanay niyang pinalitan ang sapatos ni Yuan Xia, at sinabi niya na nakakapagod magtrabaho sa mataas na takong. Pagkatapos, dinala niya si Yuan Xia sa wine party, ngunit hindi niya inaasahan na minura siya ng isang masamang babae, at inisip na ginagamit niya si Ziki para makapasok sa mayayamang pamilya. Agad na ipinagtanggol ni Ziki si Yuan Xia sa harap ng lahat, at inamin na bukod sa swerte, dahil sa isang magandang pamilya, wala siyang ibang magandang katangian. Ipinunto rin niya na ang mga puna tungkol kay Yuan Xia ay walang basehan, at idiniin niya na si Yuan Xia ay nagsisikap para sa kanyang sariling ikabubuhay, na malayo sa mga taong umaasa lang sa iba. Ipinahayag din niya ang kanyang hiling na kung talagang gusto siya ni Yuan Xia, dahil sa kanyang pera, hindi siya gaanong ma-pressure, ngunit ang totoo ay hindi ganoon. Inamin niya na sa relasyon na ito, siya ang kailangang magsikap na bumangon. Ipinakita ni Ziki ang kanyang kakayahan na protektahan ang kanyang kasintahan na nagdulot ng labis na pagkabigo kay Celine na matagal na siyang lihim na hinahangaan at pinatahimik ang mga taong nag-uusap. Pagkatapos, ipinahayag niya sa harap ng lahat na si Yuan Xia ay ang kanyang kasintahan. Pagkasabi nito, agad niyang dinala siya papalayo at humingi ng tawad din si Ziki kay Yuan Xia para sa mga nakaraang nangyari. Hindi siya nagalit at pinatawad niya na ang lahat. Sa kabilang banda, nagreklamo si Celine sa kanyang ama na mayroon ng kasintahan si Ziki. Sa sandaling iyon, dumating si Ziki para batiin si Sikun at pumunta naman si Celine para makipagkita kay Yuan Xia. Isang babae ang lumapit para hilingan si Yuan Xia na kunan siya ng litrato, ngunit ang kanyang saloobin ay napaka-arogante at pinagawa pa niya si Yuan Xia na lumuhod para kunan siya. Sinubukan ni Yuan Xia na magreklamo, ngunit agad na pumalit si Celine at pinagsabihan ang babae. Nang makaalis siya, inamin ni Celine na gusto niya si Ziki, ngunit ayaw niya ng murang mga paraan. Ipinarating niya na marangal niyang makukuha ang pag-ibig ni Ziki. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Yuan Xia ng tawag mula kay Ziki mula sa parallel universe. Ibinunyag ni Yuan Xia na nasa hotel siya sa tabi ng lawa. Sinabi sa kanya ni Ziki mula sa 2025 na umalis kaagad siya sa hotel. Sa parehong araw na iyon, may masamang nangyari kay Yuan Xia sa hotel na ito. At ang kanyang pagkamatay ay maaaring may kaugnayan sa dalawang mundong telepono. Pinayuhan din niya na huwag niyang banggitin ang dalawang mundong telepono sa sinuman. Sa takot na may masamang mangyari, nagpa siya si Yuan Xia na umalis sa hotel at bumalik sa kotse para hintayin si Ziki. Ngunit tinawagan niya si Ziki ng maraming beses at hindi niya ito makontak. Sa sandaling iyon, nakita niya si Zuwei na lihim na nasa pintuan ng hotel. Sa takot na magdulot siya ng gulo kay Ziki, hindi niya pinansin ang kanyang sariling kaligtasan at lihim siyang sinundan ni Yuan Xia. Hindi niya inaasahan na mawawalan siya ng malay dahil kay Zuwei. Sa puntong ito, katatapos lang ni Ziki sa kanyang pulong at nakita niya ang mensahe ni Yuan Xia, ngunit hindi niya siya makontak. Sa sandaling dumating ang waiter para bigyan sila ng souvenir, nalaman niya mula sa waiter na nasa hotel pa si Yuan Xia.
Sa kabilang banda, nawalan na ng pagkatao si Zhuwei at itinapon si Yuanxia sa swimming pool at tumakas siya. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, dumating si Ziki sa oras para iligtas siya. Naisip ni Ziki ng 2025 na pwede nang magbago ang kasaysayan at masaya siyang pumunta para hanapin si Yuanxia. Ngunit sinabi ni Xingnan at Yuaning na namatay na siya sa isang aksidente sa bahay noong nakaraang taon. Sa pagkarinig nito, lubhang nabahala si Ziki dahil 2 oras na lang ang natitira bago ang oras ng aksidente ni Yuanxia. Pagbalik sa taong 2024, dinala ni Ziki si Yuanxia sa ospital. Pumunta si Yuanling para bisitahin si Yuanxia at pinanood siya ng video ni Ziki na nagtapon ng sarili sa pool para iligtas siya. Sinabi ni Yuanling na lahat ng mga kamera sa paligid ng swimming pool ay nasira. Sinabi ni Yuanxia na si Zhuwei ang gumawa nito at hiniling niya kay Yuanling na kunin ang kotse ni Ziki para kunin ang kanyang telepono. Pagkatapos niyang makipagkita kay Xingnan, gumamit si Yuanling ng beauty trick para lokohin siya na kunin ang kotse para kay Ziki at kinuha naman niya ang kotse nito. Sa kotse ni Ziki, narinig ni Xingnan ang tunog ng ringtone ng telepono at nang sinagot niya ito, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang magising si Yuanxia at makita ang video ni Ziki na isinasapanganib ang kanyang buhay upang iligtas siya sa telepono ni Yuaning, labis siyang naantig. Ngunit ang agwat sa pagitan ng isang mahirap na babae at isang sifi ay nagpapahiwatig sa kanya na hindi siya nangangarap ng anumang bagay. Pagkatapos maihatid si Yuanxia sa bahay, nakatanggap si Ziki ng tawag mula sa isang kaibigan na nag-uulat na nakipag-ugnayan ang kaibigan ni Yuanxia at desperadong humihiling na huwag siyang pabalikin sa bahay dahil may isang mapanganib na individual na nagbabanta. Nang tumakbo si Ziki palabas upang maghanap, matagal nang nawala ang anino ng estranghero. Nang masaksihan ni Ziki ang paninira sa kwarto ni Yuanxia, nag-aalala siya para sa kaligtasan nito at inalok siyang lumipat sa kanyang vilya. Sa kabilang dako, nang ihatid ni Ziki si Yuanxia sa bahay, tinanong niya ito kung bakit siya bumalik sa hotel at ipinaliwanag ni Yuanxia na natatakot siyang nasa panganib siya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Ziki ng tawag mula kay Xingnan na nagpaalala sa kanya na huwag pabalikin si Yuanxia sa bahay. Pagkatapos niyang magsalita, nakita ni Ziki ang isang anino ng tao at hinabol niya ito, ngunit nakatakas na ito. Upang maging ligtas, dinala ni Ziki si Yuanxia sa kanyang bahay upang pansamantalang manirahan. Ibinalik ni Xingnan ang kotse kay Ziki at kinuha ni Yuanxia ang kanyang telepono upang tanungin si Xingnan kung ano ang sinabi ng kanyang kaibigan. Naalala ni Xingnan na sinabi ng lalaki na tawagan si Yuanxia pabalik sa bahay dahil kung hindi, malalaman ng buong mundo na hindi pa niya naranasan ang magmahal. Nang makapasok si Yuanxia sa bahay, pinaalis ni Ziki si Xingnan upang makasama niya si Yuanxia ng mag-isa. Tinanong ni Yuanxia si Ziki kung mayroon siyang pampatanggal. Sinabi ni Ziki na wala siyang gamit ng mga babae sa kanyang bahay. Sina Xixi at Coco ay parehong artista at pagkatapos nilang mahuli si Zon, magtatapos na ang trabaho. Nakahinga ng maluwag si Ziki dahil sa wakas ay nalinawan niya si Yuanxia. Tinawagan niya si Xingnan para humingi ng payo kung paano makasama si Yuanxia. Iminungkahi ni Xingnan na pumili siya ng isang pribadong lugar, dahan-dahang bumulong sa taingan ni Yuanxia at tanungin kung gusto niya ito. Bagaman hindi niya lubos na naunawaan ang kahulugan, sinubukan pa rin ni Ziki na gawin ito. Bilang resulta, nagulat si Yuanxia at nahulog ang itlog sa kanyang kamay. Sa hapunan, sinabi ni Yuanxia na magpapalitan sila sa pagluluto. Sinabi ni Ziki na sa kanilang pamilya, hindi pinapayagan ang mga babae na pumasok sa kusina. Ito ang unang pagkakataon na nagluto siya sa bahay. Nagtaka si Yuanxia kung bakit siya ang unang taong nakatulog sa bahay niya. Naalala niya noong bata pa siya, madalas siyang tumutuloy sa kanilang bahay upang iwasan ang mga maniningil ng utang. Sinabi ni Ziki na hindi si Yuanxia ang una, kundi siya lang talaga ang tanging tao. Nagpasalamat din si Yuanxia kay Ziki sa patuloy na pagprotekta sa kanya. Habang naliligo, muling sinubukan ni Ziki ang pamamaraan ni Xingnan, ngunit aksidente niyang binuksan ang gripo at tumama sa kanyang mukha ang tubig. Sumumpa siya sa isip niya kay Xingnan na isa siyang hindi mapagkakatiwala ang tao. Pagkatapos maligo, ipinadala ni Yuanxing ang video ni Zon na itinulak si Yuanxia sa lawa. Sinabi niya na nakipagkita siya sa isang tao sa hotel, ngunit hindi dumating ang taong iyon. Sa 2 time zone, iniimbestigahan si Ziki ng pulisya dahil sa hinala na may kaugnayan siya sa pagkamatay ni Yuanxia. Naisip niya na ang pakikialam ng telepono sa 2 time zone ay nagdulot ng hindi inaasahang hinaharap. Sa kasalukuyan, upang matulungan si Yuanxia na maalala kung sino siya, Ziki na walang hiya ay nag-aalok na maging driver niya. Hindi niya inaasahan na hihilingin ni Yuanxia na ihatid siya sa swimming pool kung saan siya nahulog sa tubig dati. Agad na kinabahan si Ziki. Alam ni Yuanxia na natatakot si Ziki na matrauma siya sa tubig, ngunit sinabi niya na hindi siya mahina. Nais niyang matutong lumangoy para protektahan ang kanyang sarili. Dahil hindi pa nahuhuli si Zon, ayaw niyang mag-alala pa si Ziki. Sinabi niya rin na nag-imbita siya ng isang swimming coach, at nang malaman ni Ziki na isang lalaki ito, agad niyang sinabi na siya ang coach at pumunta upang magpalit ng damit na nagpapakita ng kanyang pagkaselos. Para silang isang mag-asawa na nag-aaral lumangoy. Sa pagkakita sa napakagandang tanawin, humingi ng pahintulot ang photographer ng hotel na kunan sila ng isang serye ng mga litrato bilang magkasintahan. Gumawa si Ziki ng dahilan na nag-iensayo sila para sa isang dula para kay Silin upang pumayag si Yuanxia, at pagkatapos ay humiram siya ng mga props upang maghanda.
Nang makilala nila si Celine, ipinagmalaki nilang nagde-date sila para sa isang photoshoot ng magkasintahan. Hindi interesado si Celine dahil gusto niya na siya ang maging huling magmamay-ari kay Ziki. Pagkatapos, magkasamang kumuha ng litrato sina Ziki at Yuancia para sa isang wedding photoshoot. Gayunpaman, habang pumipili ng mga larawan, hindi sinasadyang nakita nila si Bichen, isang katrabaho ni Yuancia sa branch office. Nagulat si Yuancia at tinanong kung bakit siya naroon. Ngunit bago pa makasagot si Bichen, agad na sumingit si Ziki at sinabing nagde-date sila. Napansin ni Ziki ang masamang intensyon ni Bichen, kaya agad niyang inalis si Yuancia. Hindi nila inaasahan na nang pumasok sila sa kwarto, nadiskubre nilang ito pala ay isang double room na nagdulot ng labis na kahihiyan kay Yuancia. Sa sandaling ito, dumating si Celine, sadyang nagdala ng merienda sa hating gabi. Ngunit mabilis na nagpakita si Ziki ng pagiging malapit kay Yuancia upang protektahan ang kanilang peking relasyon bilang mag-asawa. Gayunpaman, hindi sumuko si Celine at patuloy na naghanap ng paraan upang sirain sila sa pamamagitan ng pagdadala ng pagkain at pagpapalit ng mga bulaklak upang paghiwalayin sila. Bilang resulta, labis na naiinis si Yuancia sa pag-ugaling pambata. Sa sandaling iyon, napansin ni Yuancia ang tatlong odd sa ibabaw ng headboard. May naisip siyang ideya at ang kanyang ginawa ay nagpagulo kay Ziki na nagsabi pa na nagmamadali siya. Sinigurado ni Yuancia na ito lang ang tanging paraan para sumuko si Celine. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Yuancia sa front desk at humiling na magdala ng maraming tatlong odd upang lumikha ng isang peking eksena para magkaroon ng maling akala si Celine. Dapat sabihin na epektibo talaga ang taktikang ito nang makita niya ang staff na nagdala ng tatlong odd sa dalawa, labis na nagalit si Celine. Pagbalik sa kumpanya, pinaalalahanan ni Yuancia si Ziki na mauna na siya upang maiwasan ang mga chismis ng mga katrabaho. Sa meeting, inanunsyo ni Ziki na matagumpay siyang nakipag-usap sa investment fund at opisyal na sinisimulan ang quantum media project. Eksaktong alas negatibo 12 ng tanghali, lumabas si Yuancia upang hintayin ang tawag mula sa estranghero. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Bichen na humihiling ng pakikipagkita. Dahil walang tawag mula sa estranghero, naalala ni Yuancia na naamoy niya ang halimuyak ng bellflower kay Zon nang nasa hotel sila. Nang nabaliktad ang kanyang bahay, naamoy din niya ang amoy na iyon. Nahulaan niya na tiyak na hinahanap ng lalaki ang teleponong may dalawang mundo. Sa sandaling iyon, dumating si Ziki. Nag-aalala na matuklasan ang telepono, mabilis niya itong itinago. Sa kasamaang palad, nabasag niya ang baso ng tubig na nagresulta sa pagkasugat ng kanyang paa. Nang marinig ang ingay, dali-daling pumasok si Ziki upang dalhin siya at bendahe ang kanyang sugat. Ngayon, dinala ni Yuancia ang dessert na ipinagtagumpay niya para ibigay sa pamangkin ni Tita Sun at sinasamantala ang pagkakataon na hintayin si Bichen. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa telepono ng dalawang time zone. Tinanong niya kung sino siya at paano niya nalaman ang mga nangyari sa hinaharap. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa attic room 307. Agad na naalala ni Yuancia na iyon ang bahay ng batang lalaki. Noong bata pa siya, nagpakilala siya bilang nakababatang kapatid ng batang lalaki upang makatakas sa mga pinagkakautangan ng kanyang ama. Tinanong ni Yuancia kung nasaan ang batang lalaki sa time zone, ngunit nawala ng koneksyon ang telepono. Naalala ni Yuancia ang unang pagkikita nila sa anak ni Tio He. Nakita niya ang bote ng pampakalma, kaya madalas siyang humanap ng dahilan upang manatili sa kanyang paaralan. Lihim din niyang pinalitan ang sleeping pills ng mga sticky notes dahil sa takot na mawala ang batang lalaki. Naniniwala si Yuancia na ang batang lalaki ay nasa tabi niya. Nang makilala niya si Bichen, hiniling niya sa kanya na tulungan siyang magpanggap bilang kanyang kasintahan ng isang beses. Pagkatapos, ipapaliwanag niya ito sa kanyang pamilya. Ipinagmamalaki rin niya na kakalipat lang niya sa headquarters mula sa branch office. Nangako siyang magsisikap na maging mahusay upang makilala ng babaeng gusto niya. Hinikayat din siya ni Yuancia na tiyak na magtatagumpay siya. Sa time zone, nakatanggap si Ziki ng mga larawan ng kanyang sarili kasama si Yuancia. Hinahangaan niya si Ziki sa kahanay na time zone na kayang gawin ang ganoong bagay. Alam niyang nakialam siya sa nakaraan upang bigyan si Ziki ng 2,024 ng pagkakataong maranasan ang sandaling napalampas niya. Upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ama, hindi niya sinasadyang itinulak si Yuancia palayo. Hanggang sa huling pagkikita nila, hindi niya maunawaan kung bakit biglang lumabas si Yuancia sa engagement party at namatay ng walang dahilan. Sa kasalukuyan, ipinagbigay alam ni Yuaning kay Ziki na natapos na ang kontrata sa investment fund. Nagpaplano si Ziki na magsagawa ng pananaliksik sa branch office kung saan nag-eksperimento ang kanyang ama sa liblib na lugar na iyon. Naisip niyang akitin si Zon na lumabas upang mahuli siya. Gayunpaman, nag-aalala si Yuaning na ang plano ni Ziki na akitin si Zon ay maaaring magdulot ng maling akala kay Yuancia. Nagpasya si Ziki na sabihin sa kanya dahil oras na para malaman niya ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kabilang banda, sinusuri ni Yuancia ang bawat tao sa paligid niya upang hulaan kung sino ang batang lalaki. Naisip niya si Bichen dahil minsan ay ipinagmalaki niya na kumain siya ng wonton sa bahay ni Tita Sun noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, umuwi si Ziki at nakita si Yuancia na patagong sinusulat ang pangalan niya. Nang makita ang slash, sinisi ni Ziki si Yuancia na pinabulaanan pa rin siya, samantalang sinubukan niyang gawin ang lahat. Sinabi niya na ang slash ay may ibang kahulugan. Pagkatapos ay idinagdag niya ang kanyang pangalan at nagulat sa kanyang mga labi.
Nakita ni Yuan-sia ang kahon ng wonton nang dumating si Bichen. Inimbitahan siya nitong mag-hotpot sa gabi, ngunit tumanggi siya dahil mayroon siyang date kay Ziki. Pagkatapos niyang umalis, naisip niya na si Bichen ang batang lalaki na lihim na bumibili ng wonton para sa kanya. Nang gabing iyon, personal na naghanda si Ziki ng hotpot para kay Yuan-sia. Ibinahagi niya na masaya siya ngayon dahil natagpuan niya ang kanyang nawawalang matandang kaibigan. Lihim na binilhan siya ng kaibigan niya ng isang pagkain na may espesyal na kahulugan. Natutuwa si Ziki dahil naaalala na siya ni Yuan-sia. Nagpasya din si Ziki na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kay Yuan-sia. Kaya, sadyang hiniling niya kay Yuan-sia na tulungan siyang mag-deworm sa kanyang loro. Bago umalis, tinawag niya siyang Yuan-Yuan dahil iyon ang kanyang palayaw sa bahay at hiniling sa loro na tawagin din siya. Hindi niya inaasahan na hindi makikipagtulungan ang loro at sa halip ay sinumpa siya na isa siyang hangal. Sa sandaling dumating si Yuan-sia, mabilis na sinabi ni Ziki na nagpa-practice siya ng pagsasalita. Gayunpaman, ang kanilang usapan ay na-record ng voice recorder. Nang dalhin ni Yuan-sia ang loro upang deworm, nagulat siyang marinig ang loro na tumawag kay Yuan-Yuan. Ito ang agad na nag-udyok sa kanyang pagduda na si Bichen ang kapitbahay na kapatid na matagal na niyang hinahanap dahil nag-aalaga rin ito ng loro. Ngunit maingat, hindi siya agad nagtanong, kundi sa susunod na araw sa trabaho, lihim niyang pinagmasdan ang bawat galaw niya. Nahuli ni Yuaning si Yuan-sia na lihim na tinitingnan si Bichen. Nagpaliwanag si Yuan-sia na tinitingnan niya si Bichen dahil pakiramdam niya ay hindi ito tulad ng kanyang matandang kaibigan. Ipinapaalala ni Yuaning na inimbitahan si Silin sa nalalapit na press conference para sa paglulunsad ng proyekto. Dahil siya ay anak ng sponsor, umaasa siya na hindi ito mamahalin ni Yuan-sia. Nakatanggap si Yuan-sia ng mensahe mula kay Ziki na magsasalo sila ni Sikon ng hapunan. Gayunpaman, sa sandaling maghahanda na siyang umuwi, nakita niyang sumakay si Ziki sa kotse ni Silin. Nang makauwi si Ziki, sinisi niya ito sa pagkain kasama si Sikon, ngunit nandoon si Silin. Nagsiselos si Yuan-sia at iginigiit na mayroon din siyang childhood sweetheart. Masayang-masaya si Ziki hanggang sa ipagmalaki ni Yuan-sia na si Bichen iyon. Bumalik si Yuan-sia sa kwarto, sinisi ang sarili na hindi niya mapigilan ang kanyang bibig. Nadiskubre niya na naka-on pa rin ang voice recorder. Nang buksan niya ito, narinig niya ang pag-usap sa voice recorder. Naintindihan niya na si Ziki pala ang kapitbahay na kapatid na matagal na niyang hinahanap. Kaya pala, sa unang araw ng kanyang trabaho, sinabi niyang matagal na siyang naghihintay sa kanya. Lihim din niya siyang pinrotektahan at nagpadala ng mga pahiwatig na nagpapaalala sa nakaraan kay Yuan-sia. Gayunpaman, sa sandaling umaasa siyang kusang loob na aminin ni Ziki ang kanyang pagkakakilanlan. Siya naman ay sadyang nagtago. Sa galit, dinala ni Yuan-sia si Ziki sa night market, sadyang bumili ng mga pagkaing hindi gusto ni Ziki, namili ng kung ano-ano, at bumili pa ng magkapares na damit. Nang magpalit sila ng magkapares na damit, para silang nagmamodel. Gayunpaman, habang nag-enjoy sila sa romantikong kapaligiran, nabangga sila ng isang estranghero. Ngunit hindi nila inaasahan na bawat galaw nila ay sinusubaybayan ni Zon. Sa pagkakataong ito, determinadong gagantihan niya si Ziki. Sisirain niya si Ziki sa press conference. Sa makatuwid, agad na nakipag-ugnayan si Zon sa misteryosong tao at hiniling sa kabilang partido na dalhin siya sa ibang bansa pagkatapos ng press conference. Alam na ni Yuan-sia na si Ziki ang nasa dalawang time zone. Sinabi niya na pagkatapos niyang magbitiw sa trabaho, nawalan sila ng komunikasyon. Nang malaman niyang nasa ibang bansa si Yuan-sia, tinawagan niya ito at nasaksihan ang pagkamatay niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ang salarin, biglang nakita ni Ziki na nasa ospital si Yuan-sia. Nawala ang libingan sa harap niya, nagbago ang nakaraan, at sinabi ng doktor na maaaring hindi na siya magising. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin si Ziki na buhay pa si Yuan-sia. Sa kasalukuyan, sinabi ni Ziki kay Yuan-sia na dalhin si Bichen sa press conference. Pinapaalalahanan siya nito na si Bichen ay isang malakas na karibal. Naniniwala si Ziki na dapat niyang panatilihin siya sa tabi niya upang makontrol siya. Inantay niya si Yuan-sia na sumama sa kanya, ngunit sumakay siya sa kotse ni Yuan-sia. Nang makita si Bichen na nagmamaneho sa kabilang banda, halatang nagsiselo si Ziki. Nagtaka siya kung bakit galit pa rin sa kanya si Yuan-sia, na sinasayang ang lahat ng pagkaing inihanda niya para sa kanya sa kotse. Sa daan, nakatanggap si Yuan-sia ng voice message mula kay Xingnan na sinisisi siya na iniwan siya matapos siyang ligawan. Iminungkahi niyang makipag-date kay Yuan-sia, ngunit sa kalagitnaan ng daan, hinarang ang kanilang sasakyan. Lumabas si Silin na nagtanong kay Yuan-sia kung bakit wala siyang paraan para makapaglipat-lipat ng kwarto. Nang tanungin ni Ziki kung nasaan si Sikon, sinabi ni Silin na biglang hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang ama, kaya pinalitan siya. Hiniling ni Ziki kay Yuan-sia na kanselahin ang press conference, at ang anunsyo ay ililipat sa launch ceremony bukas ng umaga. Nang sila ay nasa resort na, nag-isip si Ziki ng paraan upang suyuin si Yuan-sia. Pinamahagi ni Patient ang room card sa bawat isa at naghanda ng maligamam na tubig para kay Yuan-sia. Pinayuhan siya ni Ziki na uminom ng kaunting tubig para maiwasan ang pamamaga ng mukha dahil kailangan niyang lumabas sa harap ng kamera bukas. Ngunit tumanggi si Yuan-sia, ngunit binigyan siya ng espasyo at kinutya siya na ipinanganak na maganda kahit na madalas siyang gumala sa gabi, kaya dalawang lalaki na lang ang natira.
Sinabi ni Ziki na hindi niya pinipigilan ang iba na manligaw kay Yuanxia. Ngunit may isang kondisyon, ang taong iyon ay dapat talagang gusto siya, at hindi para sa ibang layunin. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakilala niya si Celine na matagal na siyang hinihintay. Sinabi ni Celine sa kanya na nagpasya siyang tapusin ang kanyang damdamin sa kanya ng maayos. Lumabas ang dalawa sa hotel at nagkataon, nakita na naman ni Yuanxia ang eksena. Tinanong siya ni Patient kung nagsiselos ba siya, at nagtitiwala si Yuanxia kay Ziki, dahil pinaparamdam niya sa kanya na ligtas siya. Nagkwento si Patient na ang babaeng mahal niya ay nagkagusto sa iba, at kaya niya lang magbigay ng tahimik na proteksyon. Sa pag-alala sa nangyari sa wonton shop at sa loro, naisip ni Yuanxia kung bakit kailangang magpanggap ni Patient na isang maliit na lalaki. Sa kabilang banda, kinu-question ni Celine kung bakit hindi siya gusto ni Ziki, at sinabi niya na hindi sila bagay. Naniniwala si Ziki na nabubulagan si Celine ng pagnanais na magkaroon ng pag-aari. Para sa kanya, siya ay isang damit lang na naunang nabili ng ibang tao. Tinanggihan niya ito dahil sa loob ng maraming taon ay nag-i-effort siyang pumili ng mga birthday gift para kay Ziki, kahit na alam niyang hindi niya ito binubuksan. Nais niyang lumabas sa kailaliman at tumungo sa sikat ng araw. Inamin niya na hindi pa sila nagde-date ni Yuanxia, at ang kanyang damdamin para sa kanya ay hindi nagbago. Sa sandaling ito, upang makuha ang tiwala ni Yuanxia, sadyang nagpakita si Patient nang tangkain siyang salakayin ng taong nakaitim. Ngunit hindi inaasahang si Yuanying ang nasa silid, at nang makita niya ang mukha ng lalaki, na-realize niyang naloko siya. Kasabay nito, upang maakit si Zuwei na lumabas, sadyang isinugal ni Yuanxia ang kanyang sarili. Totoo nga, nang makita ni Zuwei na nag-iisa si Yuanxia, sinubukan niyang atakehin ng palihim, ngunit hindi inaasahang sinipa siya ni Ziki. Na-realize ni Zuwei na matagal na pala siyang nasa bitag ni Ziki. Lumalabas na masusing pinlano ni Ziki kasama si Yuanying, naghihintay na mahulog si Zuwei sa bitag, at sadyang hinayaan si Yuanxia na ilantad ang mga detalye ng press conference. Ang layunin ay para kusang pumunta si Zuwei sa pintuan, at maging biktima ng kanyang sariling masamang gawa. Sa huli, nagpasya silang ibigay si Zuwei sa pulisya. Nang makita ang pag-aalala ni Ziki, sinabi ni Yuanxia na hindi siya nasaktan, at nang hinayang lang siya na hindi siya nakapanood ng meteor shower ngayong araw. Agad siyang dinala ni Ziki sa isang lugar. Ito ay ang regalo ni Ziki bilang kabayaran para sa pagkawala ni Yuanxia sa meteor shower. Dito, ginulat niya siya sa pamamagitan ng liwanag ng mga alitap-tap at tinupad ang pangako niya mahigit 10 taon na ang nakakaraan, ang manood ng meteor shower ng magkasama. Ikinuwento niya na sa edad na 18, sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, ang paglitaw niya ang nagtulak sa kanya, na dating nasa bingit ng kawalan ng pag-asa, na talikuran ang kanyang balak na magpakamatay. Nag-iwan siya ng isang bote ng gamot upang hikayatin siyang huwag talikuran ang sarili. Pinayuhan niya na ang oras ay magdadala ng bagong simula, kahit na nasa pinakailalim na bahagi ng bangin, dapat pa ring tumingin sa mga bituin, huwag magtago sa dilim ngunit lumabas, at tumungo sa sikat ng araw. Pagkatapos nito, binigyan niya si Yuanxia ng isang student visa card, na nakuha niya noon at kinumpirma na siya ang nagligtas sa kanya noong nakaraang taon. Tinanong ni Ziki kung matatanggap ba niya ang kanyang kasalukuyang sarili. Ang kanyang taos-pusong pag-amin ay nagpaiyak kay Yuanxia, at sa sandaling iyon, hindi niya napigilang halikan siya. Sa sandaling ito, na-realize ng dalawa na sila ang nagligtas sa isa't isa at sa wakas ay nagkasama. Sa double timeline, umaasa si Ziki ng 2025 na magigising na si Yuanxia. Tumawag si Yuanying at nagulat na naimbestigahan niya na si Patient ang may sala. Naisip ni Ziki na sinubukan niyang makialam sa timeline upang baguhin ang resulta na nagresulta sa pagkamatay ni Yuanxia. Ngunit ngayon, babaguhin ni Ziki ang kanyang diskarte, at nais niyang ibigay ni Yuanxia ang kanyang telepono upang makabalik sa 2024. Bumalik sa kasalukuyan, inihayag ni Ziki at Yuanxia ang kanilang relasyon. Nagbago ang ekspresyon ni Patient nang makita niya ito, at pinaalalahanan niya ang lahat na maghanda para sa launching ceremony. Dahil sa takot na masakit pa rin ang kamay ni Ziki sa paglaban kay Zuwei, pinaalalahanan siya ni Yuanxia na protektahan ang kanyang sarili. Naalala niya noong ipinagdiwang ni Uncle Heng ang kaarawan ni Yuanxia sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanyang kumain ng wonton. Palaging sinisisi ni Uncle Heng ang kanyang sarili sa hindi pagtupad sa kanyang responsibilidad bilang isang ama dahil hindi siya nakabalik sa oras ng mamatay ang kanyang asawa. Nang panahong iyon, pinayuhan niya siya na humanap ng paraan upang makabawi dahil hindi pa huli ang lahat. Nagpasya siyang umuwi at tawagan ang kanyang anak upang batiin siya ng happy birthday. Ikinuwento ni Ziki na tumawag ang kanyang ama noong gabing iyon, ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Galit siya sa kanyang ama dahil inuna ang trabaho at hindi naabutan ang huling sandali ng kanyang ina. Nang mamatay ang kanyang ama, nagsisi siya ng husto kaya ikinulong niya ang sarili sa ate. Nagpasalamat si Yuanxia kay Uncle Heng dahil siya ang naging tulay sa kanilang relasyon ni Ziki. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakatupad sa kanilang pangako na manood ng meteor shower. Ipinagmalaki ni Yuanxia na magbibigay siya ng espesyal na regalo kay Ziki kung hihingi siya ng pahintulot mula sa isang tao. Nang matapos ang press conference, nakatanggap na naman si Yuanxia ng tawag mula kay Ziki sa hinaharap. Sinabi sa kanya na nabago na nila ang resulta at natukoy na ang salarin na si Patient.
Hiniling niya na ibigay niya ang telepono kay Ziki. Ngunit si Pei Shen ay nasa kotse na nagpaplanong patakbuhin ito patungo kay Yuanxia. Biglang lumitaw si Ziki na sumira sa kanyang plano. Na-realize ni Ziki na ang quantum phone ay ang pananaliksik ng kanyang ama. Ipinagmalaki ni Yuanxia na ang taong nasa kabilang linya ay si Ziki ng 1 taon sa hinaharap. Sinabi niya na si Pei Shen ang salarin. Nang sumunod na araw, nakita ni Yuanxia si Pei Shen sa kanyang opisina. Gumawa siya ng dahilan na nagdala siya ng pagkain para sa kanya. Humingi ng paumanhin si Pei Shen dahil sa pagpapaisip niya na siya ang matagal na niyang hinahanap na kakilala. Ang babaeng lihim niyang gusto ay si Yuanxia. Kinumpirma niya na si Ziki lang ang nasa puso niya. Sa eksperimento, natuklasan ni Yuanxia na ang quantum communication signal ay nasa loob ng gusali, ngunit hindi niya alam kung anong device ang naglalabas nito. Sinabi ni Ziki kay Yuanxia na samahan siya sa paghahanap sa pinagmulan ng signal. Humingi din si Pei Shen na sumama. Tahimik siyang pumasok sa emergency exit, kung saan nakita niya si Yuanxia na tumatawag sa telepono. Lumalabas na alam na niya ang lokasyon ng signal sa exit area, partikular mula sa telepono na nasa kamay ni Yuanxia. Sa sandaling iyon, dumating si Ziki at gumawa ng dahilan si Yuanxia na mayroon siyang gagawin sa hapon kaya hindi niya ito makakasama sa pag-uwi. Gayunpaman, sinundan ni Pei Shen si Yuanxia hanggang sa banyo kung saan nagtago siya sa katabing stall. Nang umalis siya, umasok siya upang kunin ang telepono, ngunit hindi niya alam na nahulog na siya sa bitag ni Ziki. Sa pagtingin sa reaksyon ni Pei Shen na tila alam niya ang pagkakaroon ng time travel phone, nahulaan ni Ziki na mayroong taong nasa likod niya na nag-uutos sa kanya. Ang tanging taong nakakaalam tungkol sa time travel phone at gustong makuha ito ay si Sikun. Totoo nga, pumunta si Pei Shen upang hanapin si Sikun. Noong nakaraan, ibinahagi ni Wei Heng ang kanyang mga resulta ng pananaliksik sa kanyang matalik na kaibigan na si Sikun. Naniniwala si Sikun na ang time travel phone ay magdadala ng walang katapusang kayamanan. Gayunpaman, ayaw ni Wei Heng na baguhin ang nakaraan ng basta-basta dahil maaari nitong sirain ang buong mundo. Patuloy na namuhunan si Sikun para kay Wei Heng upang mag-mass produce ng mga telepono upang makalikha ng bagong mundo, ngunit tumanggi si Wei Heng. Nang umalis si Wei Heng, hindi sinasadyang narinig ni Sikun ang tawag ni Yuan sa hinaharap. Ipinagmalaki niya na tinupad niya ang kanyang pangako at inilihim ang lihim tungkol sa telepono. Sa pagkakita sa pagiging matatag ni Wei Heng, umalis si Sikun, ngunit nagsimula siyang mangharas at habulin si Wei Heng. Hindi sinasadyang natuklasan ni Sikun na ibinigay ni Wei Heng ang telepono kay Yuanxia upang tawagan siya at paalalahanan siya na maging maingat sa kanya. Nagpakita ng pagmamalaki si Sikun na iniisip na sa wakas ay napasakamay na niya ang telepono. Plano niyang tawagan ang kanyang sarili noon upang paalalahanan na mas gugulin ang mas maraming oras sa kanyang anak na babae. Gagawin niya ang lahat ng bagay na hindi pa niya nagagawa. Gayunpaman, naisip ni Pei Shen na hindi ibubunyag ni Ziki kung paano gamitin ang telepono. Lumabas na naghinala na si Ziki kay Sikun mula pa noong party ni Celine nangako siyang mamumuhunan sa pananaliksik ni Ziki sa quantum communication, habang noon ay nanood lang siya habang ang kanyang ina ay nahulog sa krisis. Naalala ni Yuanxia na nang ibigay sa kanya ni Uncle Heng ang telepono, sinabi niya na sa eksaktong alas -12 ng tanghali sa parehong araw ng 1 taon. Kailangan niyang tawagan ang tao sa kabilang linya upang paalalahanan na huwag ibunyag ang lihim na ito. Eksaktong 1 taon pagkatapos, tinupad niya ang kanyang pangako, ngunit hindi niya alam na si Sikun ang tumanggap ng tawag. Naniniwala si Ziki na tiyak na may kaugnayan kay Sikun ang nangyari sa kanyang ama. Matapos mamatay ang kanyang ama, naisip ni Sikun na ang telepono ay nasa kamay ni Ziki kaya sinabi niya kay Zuwei na subaybayan siya. Nang matuklasan niyang hindi hawak ang telepono, inutusan niya si Zuwei na dalhin siya sa ibang bansa. Naalala ni Yuanxia na binati niya si Sikun sa party. Naghinala siyang hawak niya ang telepono, kaya sinabi niya kay Zuwei na saktan siya at haluin ang kanyang bag. Walang laman ang bag, kaya pumunta si Zuwei sa bahay ni Yuanxia para halukugin ito. Dahil kailangan niyang tumakas, inutusan ni Sikun si Pei Shen na lapitan siya. Naisip ni Ziki na oras na para salakayin si Sikun. Nalaman ni Ziki ng 2025 na mayroong organ failure si Yuanxia at hindi na siya maililigtas. Hiniling niya kay Xingnan na tawagan si Ziki ng 2024 dahil ang kanyang sariling tawag ay makakaranas ng electronic interference. Sinabi ni Xingnan na si Ziki, na naglagay ng bitag para kay Sikun, ay engaged na kay Celine, ngunit lumitaw si Yuanxia at umalis sa party. Ginamit nila ang parallel time and space upang baguhin ang nakaraan, ngunit hindi pa rin nila mabago ang kapalaran ni Yuanxia. Dahil sa time travel phone, gagamitin siya ni Sikun upang bantaan si Ziki. Kaya naman, gusto ni Ziki na dalhin siya sa ibang bansa upang maiwasan ang anumang posibilidad ng pinsala at pumayag si Yuanxia na umalis. Alam niyang nag-aalala siya para sa kanya at nagpapasalamat siya na nirerespeto niya siya at tinatanong ang kanyang opinyon sa halip na linlangin siya papunta sa eroplano. Nangako si Ziki na ayusin niya ang lahat at lilipad siya papunta kay Yuanxia. Gagamitin niya ang natitirang mga araw upang mas makasama siya. Alam niya na pumayag si Yuanxia na pumunta sa ibang bansa upang mapanatag siya. Gusto niyang mabilis na kumilos laban kay Sikun upang hindi na siya magawa pang saktan. Naisip ni Ningning na kung malalaman ni Yuanxia na sinabi lang ni Ziki ang kalahati ng katotohanan at tinago ang kalahati, hindi siya nito tatantanan.
Ngunit umaasa si Ziki na sa pagkakataong ito ay lubusan niyang mababago ang kapalaran niya. Pinapaalalahanan niya si Xingnan at Nining na pumirma sa huling habilin ni Yuanxia bilang notaryo. Naniniwala si Nining na hindi siya pipirma sa huling habilin. Kinumpirma ni Ziki na sa limitadong bokabularyo ni Yuanxia, hindi niya malalaman na ito ay isang huling habilin. Pagkatapos nito, masaya siyang pumunta upang sunduin ang kanyang nobya dahil ulan ngayong gabi. Sa kabilang banda, masigasig na nag-aaral si Yuanxia ng bagong wika, masaya siyang nakita ang kanyang nobyo na dumating upang sunduin siya. Pinapaalalahanan siya ni Ziki na pumirma sa mga dokumento ng aplikasyon para sa pag-aaral sa France. Tulad ng inaasahan, 2 salita lamang sa huling habilin ang nakilala ni Yuanxia. Hindi siya nag-atubiling pumirma at sa pagtingin sa pag-ulan, naramdaman ni Yuanxia na mapalad siya na mayroon siyang kasama. Pinapaalalahanan siya ni Ziki na dapat niyang tandaan at tingnan ang weather forecast sa hinaharap. Naghanda siya ng isang weather forecast API na eksklusibo para kay Yuanxia. Sa ganitong paraan, kapag wala siya sa ibang bansa, hindi na siya mag-aalala na makalimutan ang kanyang payo. Nang sumunod na araw, dinala ni Ziki si Yuanxia sa isang bookstore. Nais niyang samantalahin niya ang pagkakataong ito upang mapabuti ang kanyang kaalaman bago siya pumunta sa ibang bansa. Sinabi ng may-ari ng bookstore na naglulunsad sila ng isang time travel postcard program. Ang bawat tao ay papasok sa koleksyon ng telepono, magpipindot ng numero upang makatanggap ng isang postcard at magpadala ng mensahe. Ipapadala ito ng bookstore pagkatapos ng isang taon. Pagkatapos nito, iscan ang tatanggap ang code sa postcard upang marinig ang mensahe. Upang walang pagsisisi, sadyang dinala ni Ziki si Yuanxia sa time travel phone booth. Nais niyang iwanan dito ang lahat ng mga salita na hindi niya nasabi kay Yuanxia na isinulat sa isang liham pag-ibig na ipinadala sa hinaharap. Kung ikukumpara sa Ziki sa hinaharap, ang kanyang kasalukuyang sarili ay mapalad na makasama si Yuanxia. Sa kabilang banda, nais ni Xingnan na makipag-usap ng seryoso kay Yuanning. Pumayag siya sa kondisyon na siya mismo ang magdedesisyon sa lokasyon. Dinala ni Yuanning si Xingnan sa isang hotel upang mag-usap magdamag. Sa pagtingin sa kanyang pag-aalinlangan, alam niyang ito ang unang pagkakataon na nakasama niya ang isang babae sa isang hotel. Sinabi ni Xingnan na gusto niyang bumuo ng isang seryosong relasyon sa kanya. Sinabi niya na hintayin siya na maligo at pagkatapos ay ipagpapatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Hindi mapakali si Xingnan kaya uminom siya ng alak upang kumalma. Samantala, bumili si Ziki ng cake para ipagdiwang ang maagang kaarawan ni Yuanxia ng 2 buwan. Inakala niya na magpo-propose na siya. Tinanong ni Ziki kung papayag ba siya kung sakali. Sinabi niya na kung magpapakasal sila, kailangan nilang pumirma sa isang prenuptial agreement upang maiwasan ang pagkawala ng lahat sa ibang bansa at mahila pa ang kalahati ng yaman ng kanyang boss. Kinumpirma ni Ziki na hindi niya igagapo si Yuanxia. Mamahalin niya siya sa buong buhay niya. Nang akmang hahalikan na niya siya, pinigilan siya ni Yuanxia na pinapaalalahanan siya na hindi pa sila kumakain ng cake. Ngunit ayaw na niyang kumain ng cake, nais niyang gamitin ang pinakamagandang oras upang makasama siya. Maaga sa umaga, natuklasan ni Xingnan na nakahiga siya sa tabi ni Yuanning. Naalala niya, noong nakaraang gabi ay lasing siyang tinanong sa kanya kung bakit lagi siyang pinaglalaruan. Itinulak niya siya pababa upang halikan ngunit bumagsak. Bumuntong hininga si Yuanning dahil kailangan niyang mag-ayuno sa loob ng isang gabi. Matapos ihanda ang lahat, labag sa loob na dinala ni Ziki si Yuanxia sa ibang bansa. Sa pagtingin sa lumalayo na likod ni Yuanxia, parang nawasak ang puso ni Ziki. Ngunit mahal niya si Yuanxia, kaya ito lang ang paraan para maprotektahan siya. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya kay Yuanning at naghanda para sa aksyon. Noong taon 2025, natanggap ni Yuanxia ang liham na iniwan ni Ziki isang taon na ang nakararaan sa tindahan ng libro. Sa liham ay ang mga salita ng pagsisisi, takot na mawala ang kanyang minamahal, at isang deklarasyon ng pag-ibig, mahal kita. Sa huli, na bago ang nakaraan, isinakripisyo ni Ziki ang kanyang buhay upang iligtas si Yuanxia. Noong 2024, matapos ihatid si Yuanxia sa paliparan, mag-isang hinarap ni Ziki si Sikon. Hindi niya inaasahan na gagamitin ng kalaban si Yuanxia upang takutin siya, na hinihiling na ibigay niya ang paraan upang magamit ang 2 world na telepono. Sa pamimilit, pumayag si Ziki, narinig ni Silam at sinubukang makialam ngunit ikinulong siya. Sa oras na ito, biglang nalaman ni Yuanxia na ang dokumento na pinirmahan niya ay isang mana ng pamana, kaya tinawagan niya si Ziki ngunit hindi siya makontak. Samantala, gumamit si Ziki ng delaying tactic upang maihack ni Yuanxia ang data mula sa telepono ni Sikon. Sa paglipas ng panahon, matagumpay na na-access ni Yuanxia ang telepono ni Sikon at nakuha ang katibayan ng kanyang krimen. Kasabay nito, nakatanggap din si Sikon ng tawag mula sa kanyang subordinate at nang malaman na nabunyag ang sikreto, naintindihan niya na ito ay isang bitag ni Ziki. Sa galit, agad siyang nag-utos sa kanyang subordinate na turuan si Ziki ng leksyon. Dahil wala na siyang matatakbuhan, gusto rin niyang ilibing si Ziki. Habang si Ziki ay nag-iisa at hindi nagbabantay, siya ay pinatulog ng kanyang mga bodyguards at ikinulong. Nagising si Ziki at sa kritikal na sandali ay nakatanggap ng tawag mula kay Yuanxia na sinasabi sa kanya na siya ay nasa loob ng isang malamig na silid. Mabilis na iniligtas ng grupo ni Yuanxia si Ziki at dinala siya sa ospital.
Nang magising siya at makita si Yuanxia sa tabi niya, sinisisi niya ang sarili. Nang makita na galit si Yuanxia, maaari lamang magmakaawa si Ziki para humingi ng tawad. Ilang araw matapos lumabas ng ospital, hindi pa rin maintindihan ni Ziki kung bakit nagtatampo si Yuanxia. Marahil dahil sa sobrang pagmamahala nila, kaya sinadya ni Yuanxia na basahin ang mana sa harap niya. Para kay Ziki, si Yuanxia, bagaman hindi pa niya asawa, ay ang kanyang lahat. Nagkasundo na rin silang dalawa na kung sino man ang maunang umalis, ang naiwan ay kailangang mamuhay ng maayos sa kasalukuyan at hindi dapat malunod sa nakaraan. Tinatakan ni Ziki ang pangako sa pamamagitan ng isang halik, bilang tanda ng pagpayat. Nag-alala si Yuanxia dahil sa loob ng ilang araw ay hindi siya nakatanggap ng tawag mula sa dual timeline na telepono. Sa sandaling ito, ipinabatid ni Xingnan na nagpakamatay si Silam. Bago nito, tinawagan niya si Ziki, humihingi ng tawad dahil hindi niya agad napansin ang plano ng kanyang ama at nakaramdam siya ng pagkakasala dahil pinatay ng kanyang ama ang ama ni Ziki. Gayunpaman, hindi pa tapos ang lahat, biglang tinawagan ni Patient si Silam na hinihiling na magkasama silang pumunta sa bangko upang hatiin ang pera na iniwan ng kanyang ama. Sa katunayan, nais niyang gamitin ang time-space na telepono bilang kapalit ng pera. Naalala ni Yuanxia na sinabi ni Ziki noong 2025 na si Patient ang may sala. Marahil ang gusto niya talaga ay ang time-space na telepono. Upang patunayan ang hinalang ito, ang pinakamahalagang misyon nila ngayon ay hanapin si Patient. Nagtungo ang grupo sa bayan ni Patient upang mag-imbestiga at nalaman nila na isa siyang ulila na inabandona ng kanyang ama at kinuha ng isang babaeng amo sa lungsod. Pala, ang tadhana sa pagitan ni na Patient at si Lam ay nagsimula noong bata pa sila. Palihim na pumasok si Ziki sa bahay ni Patient at nakita ang maraming tiket ng konsyerto ni Silam. Posibleng minahal niya talaga siya, ngunit lahat ng kanilang mga galaw ay sinusubaybayan ni Patient. Akala niya ay hawak niya ang inisyatiba, ngunit naunahan na siya ni Ziki at sinadyang pumasok sa bahay ni Patient sa gabi, naghihintay na mahulog siya sa bitat. Tulad ng inaasahan, mabilis na lumabas sa bakuran ang isang taong nakaitim at ang lahat ay sumunod sa labas. Ngunit hindi nila alam na ito ay isang diversionary tactic ni Patient. Paglabas nila, biglang pinatulog ni Patient si Yuanxia. Pagkagising, narinig niya si Patient na kausap ang isang tao sa telepono, kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang tumakas. Ngunit sa huli ay nahabol pa rin siya ni Patient sa isang bangin. Sinubukan ni Yuanxia na himukin si Patient na magbago, ngunit nawala na sa katinuan si Patient. Sa sandaling ito, dumating din si Ziki at pinayuhan siya na huwag maging bulag. Kahit na pinasan niya ang kasalanan para kay Silam, hindi siya walang kasalanan. Sinabi ni Patient na gusto niya ang telepono upang mabago ang kapalaran nila ni Silam. Ngunit walang kisana at isabuhay, pagkatapos ay itinulak niya si Yuanxia at tumalon sa dagat. Matapos maranasan ang sandaling ito ng buhay at kamatayan, at ayaw mag-iwan ng anumang pagsisisi, kusang sinabi ni Yuanxia ang tatlong salita, mahal kita. Naghalikan sila ng may pagmamahal, na tila silang dalawa lang ang nasa mundo. Nakatanggap si Ziki ng tawag mula kay Yuanxia 2025 dahil nagbago ang nakaraan, ligtas silang dalawa. Pinayuhan siya na sirain ang time-space na telepono dahil ito ang sanhi ng lahat. Pumayag si Ziki, gusto niyang magsimulang muli kasama si Yuanxia at magdaos ng kakaibang kasal. Nang dumating ang litratista, nalaman ni Yuanxia na dinala siya rito ni Ziki upang kumuha ng mga larawan sa kasal. Ang susunod na gawain ay matuto magmaneho, ngunit hindi niya inaasahan na naghihintay na si Silam sa kanto upang banggain ang kotse ni Yuanxia. Noong 2024, pumanaw na si Sikon, bago nito ay inamin niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Tinawagan ni Silam si Ziki upang magpaalam, sinabi niya na hindi niya pa nakikilala si Patient. Bagaman ang kanyang bahay ay puno ng kanyang mga larawan sa pagtatanghal, nagduda si Ziki nang marinig ito. Nakatanggap si Yuanxia ng tawag sa telepono mula sa 2025 na sinabi na namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan na sanhi ni Silam. Nagsisi si Ziki na tinuruan niya siyang magmaneho at naniwala sila na ang regalo sa kaarawan na ginawa ni Yuanxia noon ay ginawa niya talaga. Naniniwala si Ziki na hindi ito ibibigay ng kanyang ama sa iba. Nagduda siya na si Silam ay may antisocial personality at baka itinago niya ang mga gamit ng biktima bilang tropeo. Nagpa siya si Yuanxia na maging pain dahil ang isang taong tulad ni Silam ay hindi papayag na magkasama sila ni Ziki. Natakot si Ziki, ngunit sinabi ni Yuanxia na ang pagharap lamang sa sitwasyon ang makakapagpabago sa kanilang kapalaran. Hula niya na gagamitin ni Silam si Shenshen, ang assistant ni Ziki, upang makuha ang telepono. Ngunit ngayon, kailangan niya ang tulong ni Ziki sa hinaharap. Sana bukas ay tumawag siya sa Two World na telepono sa tamang oras at sabihin kay Silam ang tungkol sa kamatayan ni Yuanxia sa hinaharap. Ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Ziki sa hinaharap. Hindi niya papayagang masaktan si Yuanxia kahit isang beses. Kinabukasan, isinagawa ni Yuanxia ang kanyang plano. Sinadya niyang ilagay ang telepono sa isang kabinet na may password sa harap ng assistant. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng maikling panahon, palihim na kinuha ng assistant ang telepono at ibinigay kay Silam. Sa sandaling ito, tumawag si Ziki mula sa 2025, sinadyang ikwento ang buong proseso kung paano nasaktan si Yuanxia sa orihinal na timeline.
Sinabi niya na ang paraan kung paano siya nasa panganib sa pagkakataong ito ay eksaktong pareho sa insidente sa nakaraang timeline. Naiiba lamang sana ang kanyang engagement at si Lam ay naging kasal na niya at ni Yuan-xia. Binanggit din niya si Patient at pinayuhan siya na maging maingat kay si Lam. Habang nagsasalita si Ziki, biglang pinutol ni Yuan-xia ang kanyang sinasabi sa pamamagitan ng isang proposal. Ito ay nagulat sa kanya dahil naunahan na siya bago pa man niya ito maisip. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagkamali si Yuan-xia na hindi siya pumapayag. Agad na ipinaliwanag ni Ziki, tinanggihan ang lahat ng kanyang pagdududa at mabilis na tumugon sa isang formal na proposal. Siniguro niya na gagamitin niya ang kanyang buong buhay upang protektahan ang babae na nagbigay liwanag sa kanyang buhay sa panahon ng kadiliman. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa kanya ng bagong buhay, isang bagong posibilidad para sa kaligayahan. Sa pagtatapos ng pag-uusap, nagpalitan ang dalawa ng isang mainit na halik na nagpapatunay sa kanilang malalim na pagmamahalan. Agad-agad, nakatanggap si Xingnan ng tawag mula kay Ziki na sinasabi na hindi na siya dadalo sa proposal ceremony. Pinayuhan din ni Ziki si Xingnan na inihanda na niya ang lugar para sa kanya, kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataon. Dahil sa paghihikayat ng kanyang matalik na kaibigan, hindi na nahihiya si Xingnan at kusang ipinahayag ang kanyang damdamin kay Yuaning. Tinanong niya siya kung naglakas loob siyang pumunta sa munisipyo at magparehistro para sa kasal bukas kasama siya. Nang makuha ang kanyang pag-apruba, agad na kinuha ni Xingnan ang mga lobo sa likod, ibinigay kay Yuaning. Nangangako na bibigyan niya siya ng singsing bukas, umaasa na pakakasalan siya nito. Ngunit hindi niya inaasahan na si Yuaning ang kusang humila sa kanya para halikan at sa wakas ay nagkasama ang dalawang pares. Gayunpaman, sa susunod ay haharapin nila si Lam na nasa isang mahirap na sitwasyon. Kinabukasan, isinagawa ni Ziki ang kasal gaya ng inaasahan, naghihintay na mahulog si Lam sa bitat. Tulad ng inaasahan, dumating si Lam sa kasal na nakasuot ng mahabang itim na damit, sinasabi kay Ziki na hinding-hindi na niya makikita pa si Yuan-xia. Lumabas na ikinulong ni Lam si Yuan-xia sa isang refrigerator sa paraan na namatay si Yuan-xia noong 2025. Ngunit hindi niya inaasahan na ang resulta sa pagkakataong ito ay naiba sa hinaharap. Walang lamig sa refrigerator at iniligtas na ni Yuaning si Yuan-xia ayon sa plano. Sa kabilang dako, hindi na umarte si Ziki at agad na itinuro na ang taong gusto niyang patayin ay siya pala. Ngunit nagtaka siya kung bakit kailangan niyang patayin ang kanyang ama. Lumabas na noong panahong iyon, si Lam ang nagligtas kay Nguyen Heng na tumakas. Ngunit nang malaman ni Nguyen Heng na siya ay katulad din ng kanyang ama, na gustong makuha ang two-world na telepono, bumaba siya ng kotse. Sa gitna ng paghilaan, hindi sinasadyang natulak si Nguyen Heng at namatay agad sa lugar. Hindi inaasahan na ibinintang ni Sikon ang lahat ng kasalanan kay Nguyen Heng at dinala si Lam sa ibang bansa. Kung hindi lang sa matinding pagpupumilit ni Sikon na dalhin siya sa ibang bansa, ang makakasama ni Ziki sa madilim na panahon ay hindi si Yuan-xia, kundi si Lam. Matagal nang nahulaan ni Ziki na ang gusto ni Lam na patayin ay siya. Kaya, sinamantala niya ang pagkakataon na hindi siya nagbabantay at sinadyang ibagsak ang telepono na makakapagbago sa kamatayan ni Yuan-xia. Gayunpaman, nang kukunin na niya ito, binunot ni Lam ang isang patalim na inihanda niya at sumugod patungo kay Ziki. Ngunit tumakbo si Yuan-xia at sinalo ito para sa kanya. Bagaman ang two-world na telepono ay makakapagpabago sa nakaraan, maaari rin itong gawing habang buhay na nagdurusa ang isang tao at makalimutan ang kasalukuyang kaligayahan. Bago mawalan ng malay, pinayuhan pa ni Yuan-xia si Ziki na tumingin sa hinaharap. Mamuhay na parang si Ziki noong 2025 at huwag malunod sa kalungkutan. Pagkatapos ng maikling panahon, nagising si Ziki mula sa kanyang panaginip. Narinig ni Yuan-xia ang ingay at mabilis na tumakbo sa kanya, sinasabi na siya ay nasa mabuting kalagayan. Ngunit hindi makapaniwala si Ziki na ito ay totoo. Ngunit pagkatapos noon, hinalikan siya ni Yuan-xia na nagbigay sa kanya ng tunay na pakiramdam. Ang pelikula ay nagtatapos dito. Salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.